Good morning, Lord. Good morning, world. Good morning, Philippines. Masayang bati ni Sabrina. Maaga siyang gumising ngayon dahil kailangan niyang pumunta kay Aling Babang para mag-angkat ng sampagita. Araw ngayon ng linggo. Sideline ni Sabrina ang magtinda ng sampagita sa Baklaran dahil madami mga deboto ang sumisimba kapag araw ng linggo. Alas 5 pa lang ay umalis na si Sabrina sa kanilang bahay para kunin ang order niyang sampagita kay Aling Babang. 22 anyos na siya ngayon pero dahil hindi nakapagtapos ng pag-aaral ay nahirapan siyang makapasok ng trabaho. Aling Babang, okay na po ba sa pagitang paninda ko? Malayo pa isigaw niya na kay Aling Babang na abala naman sa pagtutuhog ng sampagita. Ining kanina pa nakaayos ang paninda mo. Halika't kunin mo doon sa loob. Hindi na ako makatayo, ikaw na lang pumasok. Tugon naman ng Ale. Magliliwanag na nang makarating siya sa Baklaran Church. Agad siyang pumuwesto sa lugar kung saan madaming dumadaan ng mga tao. Walang pakialam ang dalaga sa mga kasama niyang nagtitinda. Kahit agawan niya ang mga ito ng pwesto, basta ang gusto niya ay madami siyang pagbebentahan at malaki ang kita niya. Sabrina, ano ka ba? Alam mong dito ako nakapwesto, singit ka pa? Inis na sabi ng maldidang si Boninay. Bakit? Kailan mo pa nabilang pwesto na to? Wala akong nakikitang nakalagay na pangalan mo kaya hindi sa'yo to. Mataray din na sagot sa kanya ni Sabrina. Sampagita, bili na po kayo sampagita, kuya. Dito ka na po sa akin bumili kasi fresh ko po ang tinda ko. Tawag ni Sabrina sa lalaking bibili sana kay Boninay. Agad naman lumapit sa kanya ang lalaki at nakangiting bumili sa kanya. Oo nga miss, fresh ka na yung maganda pa, kaya pati paninda mo yung maganda din. Papuri naman ng lalaki sa dalaga. Malaki talaga ang pasasalamat ni Sabrina dahil nabiyayaan siya ng magandang muka at magandang hubog ng katawan. Lalo pang nagpatingkad ng ganda niya ang pagiging maputi niya. Kaya nagagamit niya ito kapag nagtitinda siya dahil mas madaming bumibili sa kanya, lalo na't mga kalalakihan na gusto siyang makilala. Talaga naman kuya, kaya sa akin na kayo bumili at tsak gagandang araw niyo pag ang ganda ko na salayan niyo. Malakas niyang ani. Agad na naglapitan sa kanyang ilang kalalakihan para bumili ng sampagita kaya tuwang-tuwa si Sabrina. Mabilis siyang makakapaubos ng paninda niya pag nagkataon. Sabrina, pwede ba doon ka pumasto? Lumayo-liyo ka sa akin, pakiusap lang. Hindi ako makakabenta kapag katabi kita. Reklamo sa kanya ni Boninay. Bakit ba akong pinag-iinitan mo? Kasalanan ko bang maganda ako? Mag-isip ka din kasi ng strategy, hindi yung nakasimangot ka lang dyan. Hindi ka naman maganda, sisimangot ka pa. Tingin mo may bibili sa'yo? Kung wala kang panlaban ng ganda, daanin mo sa talent. Ganun! Mahabang litanya ni Sabrina kay Boninay. Bago pa mag-alas 11 ay napaubos na ni Sabrina ang mga paninda niyang sampagita. Masaya siya naglalakad nang makasalubong niya ang kanyang kaibigan na si Kath. Bakla, saan lakad mo? Tawag nito sa dalaga. Magre-remit kay Aling Babang. Bakit? Balik tanong niya sa kanyang kaibigan. Gusto mo ba sumama mamaya sa akin? May sideline tayo. Saan naman yan at anong trabaho? Alam mo naman na basta pagkakakitaan ay lover na ko dyan. Masaya naman itong tugon sa kaibigan. Taga-serve lang ng pagkain sa isang mayamang pamilya. May handaan kasi sa kanila kaya kailangan nila ng servidora. Malaki ang bayad kaya sumama ka na. Malay mo doon mo na makita ang man of your dream. Malandi namang sagot ni Kath sa kanya. Nagkasundo sila na susunduin siya ni Kath bago mag-alas 6 ng hapon sa bahay nila at sabay na silang pupunta sa trabaho sinasabi ni Kath. Mukhang malaking kikitain ko ngayong araw. Matutulungan ko si nanay sa pagbabayad ng kuryente at may matitira pang pambili ng gamot ni CJ. Kausap ni Sabrina sa kanyang sarili. Nang matapos siya mag-remit kay Aling Babang ay dumaan na siya sa isang karinderya para bumili ng ulam nila sa pananghalian. Ganito ang araw-araw na buhay ng dalaga. Literal na isang kahig, isang tuka. Kung hindi siya kikilos ay tsak na magugutom sila. Meron siya mga magulang pero hindi niya na inaasahan dahil ang tatay niya hindi na makapagtatrabaho simula na maaksidente ito sa jeep na minamaneho niya. Ang kanyang ina naman ay isang labandera na kung wala ding tatawag na magpapalaba ay wala ding kita. At ang malaking problema niya ay ang bunso niyang kapatid na may sakit sa puso kaya hindi niya din maasahan na tumulong sa kanya. Sa kabila ng kahirapan ng buhay nila, Sabrina ay nanatili siyang masaya at positibo sa buhay. Wala sa bokabularyo niya ang salitang pagsuko. Kaya kahit na anong trabaho at kahit na anong hirap, basta marangal at pwedeng pagkakitaan, pinapasok niya. Mahal na mahal ni Sabrina ang pamilya niya. Para sa kanya, kaya niyang gawin lahat basta para sa ikabubuti ng magulang at kapatid niya. CJ,
Nasaan si nanay? Tanong nito sa kanyang kapatid sabay abot ng ulam na binili niya. May labada po siya ngayon ate. Baka mamaya pa siya uuwi. Ihanda mo na yung ulam at magsando ka na. Magpapahinga lang ako at mamaya may racket na naman ako kasama si Kath. Utos niya sa kanyang kapatid. Pumasok na siya sa kanyang silid at nahiga. Balak niya muna magpahinga at matulog para mamaya ay may lakas siya pag sinundo na siya ni Kath. Dahil sa pagod ay hindi niya namalayang nakatulog pala siya. Hapon na nang magising siya. Dali-dali siyang tumayo sa papag at pumunta sa munti nilang kusina. Binuksan ang mga platong nakatakip sa mesa at saka kumain. Anak, nahihiyaman ako sa'yo pero baka may pera ka pa dyan. Wala na kasing gamot ang kapatid mo. Baka sumpungan niya naman siya pag hindi siya nakainom. Nahihiyang sabi ng kanyang ina. Agad na dumukot si Sabrina sa kanyang bulsa at kinuha ang 500 pesos na kinita niya kanina sa pagtitinda at iniabot ito sa kanyang ina. Pasensya na po, Nay. Yan pa lang pong kinikita ko. Mamaya po may racket kami ni Kath. Bukas mababayaran ko na kuryente natin. Nakangiti niyang sagot sa kanyang ina. Laban, Sabrina. Para sa ekonomiya. Laban hanggang yumaman. Sabi ni Sabrina sa kanyang sarili. Sa tuwing nakakaramdam siya ng panghihina ay paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili na laban lang. Hindi sa pagiging mahirap natatapos ang lahat. Naniniwala siyang kapag masipag ka at nagsisikap, may pagkakataon ka upang umangat ang buhay. Kaya araw-araw siyang kumakayo dahil alam niya, balang araw, aangat din ang buhay ng pamilya niya. Sabrina's POV. Sabrina! Narinig kong sigaw ni Kat sa labas ng bahay namin. Nakabihis na ako kaya dali-dali akong lumabas para puntahan siya. Ready ka na ba? Alis na tayo? Aya niya sa akin. Kanina pa nga kita hinihintay, ikaw lang itong ubod ng tagal. Reklamo ko naman sa kanya. Inutusan pa kasi ako ni nanay kaya medyo nalate ako. Paliwanag naman niya. Sumakay na kami ng jeep papunta sa lugar kung saan kami magiging serbadora ngayong araw. Ang sabi ni Kath ay halos mayayaman daw ang bisita, kaya ayusin daw dapat namin ang trabaho. Pagbaba namin ng jeep ay sumakay kami ng tricycle papasok sa isang kilalang subdivision. Wow, dito ba nakatira yung magiging amo natin ngayon? Manghang-mangha akong tanong kay Kath. Oo, kaya bawal ang tatanga-tanga, Sabrina. Kung gusto mong mabayaran tayo ng malaki. Paalalang muli ng kaibigan ko. Pareho kami ni Kath na hindi nakapag-aral dahil sa kahirapan ng buhay. High school lang ang natapos namin. Sipag at diskarte lang ang panlaban namin sa araw-araw para makaraos sa buhay. Lamang-lamang siya sa akin dahil nakakatuwang niya pa ang mga magulang niya sa pagtatrabaho. Hindi gaya ko na solo ko na silang binubuhay lahat. Bago kami pumasok sa loob ay kinanta muna namin ang pampalakas ng loob namin dalawa. Sabay pa kami tumawa pagkatapos ng kanta namin na may kasama pang pagsayaw. Hindi namin namalaya na nakatingin pala sa amin ang mga guard na nagbabantay sa gate na pawang mga nakangiti din dahil sa ginawa namin. Manong, nag-enjoy ba kayo sa song and dance number? Tanong ko sa kanila. Sabay-sabay naman silang tumango, senyales na nasihan nga sila. Kung gano'n, sa bawat pagiti nyo, may kapalit na salapi para sa amin. Nakangiti kong ani sa kanila. Kaya magbayad na kayo, banta-banta lang pang merienda. Singil ko sa kanila. Tuwang-tuwa naman si Kath na nasa tabi ko. Kakamot-kamot naman ang 5 guard na nagbantay sa gate. Sabay bunot sa kanilang bulsa ng 20 pesos. Buti na lang mas maganda ka. Kung hindi, hindi talaga kami magbibigay. Ani ng isa habang dumudukod sa kanyang bulsa. Dahil sinabi mo maganda ako, Kuya, 50 pesos ang babayad mo. Sagot ko sa kanya. Napatawa ko nang makita ko sa mukha niya ang pagkagulat. Ang hirap naman, pinuri na kita magbabayad pa ako. Reklamo niya. Sakto naman na ang nadukot niya sa kanyang bulsa ay 50 kaya agad ko yung kinuha at sabay nagpaalam na kami sa kanila. Ang gulang mo talaga. Sabi sa akin ni Kath habang naglalakad kami sa maluwag na bakuran na napapaligiran ng mga dekorasyon. Ganun talaga. Sa panahon ngayon dapat hindi lang ganda. Kailangan mo din maging magulang para kumita ng pera. Kita? Easy money. Naku, 130 agad ako. Pagmamalaking sabi ko sa kanya. Abay, nasaan ang share ko? Sumayot kumanta din naman ako kanina. Alam mo Kath, mahal kita bilang kaibigan ko. Kaya kung ayaw magkasira tayo, quiet ka lang dapat. Hindi maganda yung nakikihati ka pa sa kagaya kong mahirap. Litanya ko sa kanya. Oo na, sige na. Kaya galit na galit sa'yo si Buninay kasi napakagulang mo daw. Alam mo ba na hanggang langit na yata ang inston sa'yo?
Lagi mo ba namang agawan ng pwesto sa tuwing magtitinda ka sa baklaran? Abay, kahit ako magagalit din pag ganun. Sabi sa akin ni Kath. Alam mo, wala naman kasi yan sa pwesto. Nasa diskarte yan. Paano gaganahan ng mga bibili sa kanya kung ang mukha niya nakasambakol na, dadaig pang nakakain ng sinigang mix sa sobrang asim na lagi nakasimangot? Sagot ko. Humagalpak naman ng tawa ang bruha kong kaibigan kaya ang mga nakakakita sa amin sa loob ng mansyon na mga nag-aayos ay napapangiti na din. Mga ining, kayo bang kinuha ni Madam na magsuserve mamayang gabi para sa mga bisita? Tanong sa amin ng isang allen na may edad na din. Opo, Manang. Magalang naming sagot. Ako pala si Saling, ang mayordomo sa bahay na ito. Pakilala niya sa amin. Ngumiti naman kami ni Kath at sumunod na kay Manang Saling papasok sa loob ng mansyon. Namangha kami magkaibigan nang makita namin kung gaano kagarbo ang loob ng bahay ng mga Gomez. Isang napakalaking picture ang nakakuha ng atensyon ko. Manang, pwede po bang itanong kung sinong lalaking nasa larawan? Tanong ko. Ayan ay si Sir Vincent, ang kaisa-isang anak ng mga Gomez. Pero hindi na siya dito nakatira. Nakabasa na siya sa US. Siya kasi ang namamahala sa kanilang negosyo doon. Sabi sa amin ni Manang. Hindi ko maalis ang aking paningin sa larawan hanggang sabay nabangga na akong isang ali. Ay, pilat mo! Ani ko sa sobrang pagkagulat. Iha, baka naman matunaw ang portrait ng anak ko kakatitig mo. Pati ako hindi mo na nakita. Nakangiting biro ni Madam. Naku, Madam, I'm sorry po. Napakagwapo naman po kasi ng anak po ninyo. Mano po sa inyong nuknukan din po ng ganda. Sabi ko kay Madam. Narinig kong tumawa siya ng malakas kaya medyo nakampante ako. Akala ko kasi magagalit siya na baka pera na yung maging bato pa pag pinauwi niya ako. Naku, Iha, hilay ko na. Mga ganyang salita talaga nagpapaganda ng mood ko. Sabi niya sa akin, nakita ang saya sa kanyang mata. Salamat po, Madam. Dahil dyan, kailangan po ninyong dagdagan ang sahod namin mamaya. At baka gusto din po niyo akong kunin bilang taga-aliw. Sabrina, at your service. I am ready to make you happy. May extra bayad nga lang po. Pasensya na po, baka magmumukha na akong pera sa paningin ninyo. Pero totoo po yun, mukha po talaga akong pera. May mga binubuhay po kasi akong pamilya ko kaya hindi na po ako nahihiya. Takot ako magutom sila. Baka lapain nila ako kapag napalipasan ko sila ng gutom. Mahaba ko sabi kay Madam. Wala namang humpay ang pagtawa niya, kaya masaya din ako na napapatawa ko siya ngayon. At least, safe ako sa galit niya dahil nabunggo ko siya. Pag-iisipan ko, Iha, yung offer mo sa akin. O siya, maiwan ko na kayo at madami pang parating na mga bisita. Paalam sa amin ni Madam. Ikaw talaga? Kahit si Madam hindi nakaligtas sa'yo. Sita sa akin ni Kath. Kilala mo ako. Sabi nga, di ba? Says, every opportunity that comes your way. Kaya lahat ng pagkakataon na pwede ko magamit para pagkakitaan ay getsyungin ko na. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Malay mo, pakilala ko pa ang anak ni Madam at mabihag ko siya gamit ang ganda ko't anindog. Pagbibiro ko kay Kath. Nagsimula na ang party at pinagpalit na kami ni Manang Saling ng uniform na gagamitin namin. Isa-isa na nagdarating ng mga bisita at makikita mo talaga sa kanila na lahat sila'y mayayaman at hindi basta-basta. Ang gagara ng mga kotseng sinasakyan nila at ang mga gowns at suit na suot ng mga bisita ay kita mong mga mamahalin. Buffet naman ang pagkain, tanging alak lang ang sinaserve namin ni Kath. 5 kami na taga-serve kaya hindi masyadong pagod. Mga bandang 12 nang isa-isa nang nag-uwi ang mga bisita. Mga bandang 1:00 na ng madaling araw nang mangilan-ngilan na lang ang naiwang bisita. Pinatawag kami ni Kath sa kusina ni Manang Saling. Mga ining, madaming salamat sa pagsaserbisyo ninyo ngayong gabi. Lalo na sa iyo, Kath. Tuwang-tuwa si Madam sa iyo kaya dinagdagan niya ang bayad ninyo. Sabi sa amin ni Manang, sabay abot ng sobre na kulay brown. Kunin din niyo yung 2 eco bag. May laman niyang pagkain. Iuwi ninyo para sa inyong pamilya. Muling ani ni Manang. Masaya-masaya kami ni Kath na nagpaalam. Hindi na ako nakapagpasalamat kay Madam dahil nagpapahinga na daw ito sa kanilang silid. Habang naglalakad kami ni Kath, palabas ng subdivision, ay binuksan ko ang sobre para tingnan ang laman. Natuwa ako nang makita ko na 2,500 ang binigay sa aming sweldo ni Madam. Sabrina, may silbi din palang pagiging makapal na mukha mo. Akalain mo 1,000 lang sana ang sahod natin. Pero dahil sa kapal na mukha mo, naging 2,500. Buto na lang ikaw ang kasama ko, hindi si Buninay. Kung hindi, baka 500 lang ang binayad sa amin sa asim na mukha niya.
Sabi ni Kath, kaya bigla kaming naghagalpakan ng tawa na dalawa. Malalim na ang gabi pero heto kaming dalawa at gising na gising pa. Masaya kami matutulog mamaya dahil solved na naman ang pambayad ko sa kuryente at pambili ng gamot ng kapatid ko. Anak, kamusta naman ang trabaho mo kagabi? Tanong ni nanay. Tanghali na ako nagising ngayon. Medyo napasarap ang tulog ko kaya hindi ko na malaya ng oras. Ayos lang naman po, Nay. Ito nga po pala 1,000 pambayad ng kuryente. Inabot ko kay nanay ang pera na agad niya namang kinuha. Maraming salamat, anak. Ang laki ng tulong mo sa amin ng tatay mo. Ikaw na sumasalo na lahat ng gastusin dito sa bahay. At maging sa gamot ng kapatid mo. Malungkot na ani nanay. Nay, ayos lang po yun. Hindi naman po ako nagrereklamo. Ang mahalaga po okay kayo ni tatay at na si Jay. Sabay tayo at yumakap ako kay nanay. Bago pa kami mag-iyakan ni nanay ay pumunta na ako sa lamesa para kumain. Adobong sitaw at pritong isda nakita kong nakahain sa lamesa. Mabuti na ito kaysa wala. Madalas kasi toyo at mantika lang ang ulam namin kapag wala akong kita sa isang araw. Ang mahalaga ay may bigas kaming maisasaing. Sabrina! Sabrina! Narinig kong may tumatawag sa akin sa labas ng bahay. Dali-dali akong tumayo upang tingnan kung sinong tumatawag sa akin. Kath! Anong atin? May lakad ka ba ngayon? Gusto mo bang sumama sa akin? May sideline tayo. Sabi ni Kath. Ano ka ba? Di mo na dapat ako tinatanong. Pag mga ganyang bagay, basta trabaho, gawa ko dyan. Sagot ko. Sige, tahanan kita dito mamaya. May lilinisin tayong kondo. Uwi na daw kasi ang anak ni Madam Claudia. Tinawagan ako ni Aling Saling kung gusto daw natin linisin ang kondo ng anak ni Madam. Sabi sa akin ni Kath. Ang bilis ng tibok ng puso ko nang marinig kong pauwi na si Vincent. Mula pa kagabi ay iniisip ko na siya. Hindi na siya maalis sa isipan ko at maging sa panaginip ko ay nakita ko pa siya. Hindi maitago ang sayang nararamdaman ko na kami ang maglilinis ng kondo niya. Magsapit ng 2:00 ng hapon ay magkasama na kami ni Kath na umalis. Kath, talaga bang pauwi na si Vincent? Tanong ko. Yun ang sabi ni Manang Saling nang tumawag siya sa akin. Hoy, Sabrina, umayos ka nga. Hindi kayo bagay ni Sir Vincent, no? Saka hindi ka papatulan noon. Alam mo ikaw, Kath, panira ka sa imagination ko. Crush ko lang naman siya. Saka maganda naman ako. Sexy. Mahirap nga lang. Pero di ba meron namang nagkakatuluyan na mayaman at mahirap? Malay mo, kami na yun. Biro ko pa sa kanya pero para sa akin seryoso ako. Malay mo naman, magkatuluyan kami. Ani ko sa isip ko. Nakarating kami sa ibinigay na address sa amin ni Manang Saling. Napakataas ng building at halos puro mayayaman ang nakatira sa condominium building na nasa aming harapan. Bakla, dyan ba tayo maglilinis? Oo, nasa 30th floor daw ang penthouse ni Sir Vincent. Nalaki mata ko nang marinig ko ang 30th floor. Nandito pa lang ako sa baba pakiramdam ko para na akong aatakihin sa puso sa sobrang kaba. Pagpasok namin sa entrance ay pinakita namin ang VIP access card bago kami dumiretso sa information para kunin ang keycard ng penthouse. Agad naman binigay sa amin sa front desk ang hinihingi namin kaya dumiretso na kami sa elevator at pinindot ang 30th floor. Halos lumuwa ang mata ko sa mga nakikita ko dito sa loob ng penthouse. Halos lahat ng gamit ay mamahalin at talagang high-tech. Nagsimula na kami ni Kath na maglinis. Ako na nagpresenta na linisin ang kwarto ni Vincent. Nakita ko ang larawan ni Vincent na may kasamang babae. Ayun sigurong girlfriend niya. Sobrang ganda naman pala, talatang mayaman din siya. Sabi ko habang nakatingin sa larawan nilang dalawa. Nakaramdam ako ng konting inggit sa babae. Siguro kung mayaman lang din ako, ay may chance din siguro na magustuhan ako ni Vincent. Nagmadali na kami maglinis ni Kath. 2 oras na lang ang nakalaan sa amin para maglinis ng kondo ni Vincent. Nang matapos kami, nagpahinga lang kami dalawa sa balcony at in-experience ang pagiging mayaman kahit saglit na oras lang. Ang sarap pala maging mayaman, no? Kung sana lang lahat ng tao mayaman, siguro mas masaya ang buhay. Sabi ko kay Kath. Naku bakla, gumising ka na dyan dahil nananaginip ka. Natatawang sabi niya sa akin. Alam mo ba kung kailan darating sa Vincent? Kapag may racket ka sa mansyon, sama mo ko ha. Hindi ko pa alam pero ang sabi, next week ang uwi or this week. Hindi ko kasi naintindihan masyado sa sabi ni Manang. Sagot sa akin ng kaibigan ko.
Ewan ko ba kung bakit naman sa dinami-dami na lalaki na pwede kong magustuhan, ay sa isang larawan pa ako nagka-crush. Unang kita ko pa lang sa larawan niya, ay may ibang saya na akong naramdaman. Lagi kong iniisip ang gwapo niyang mukha at ang labi niya na parang kay sarap halikan. Sa edad kong 22 ay kahit kailan hindi pa ako nagkaroon ng boyfriend. Madami naman nanliligaw pero hindi ako interesado sa kahit na kanino sa kanila. Pero noong makita ko ang portrait ni Vincent ay agad ako may ibang naramdaman para sa kanya. Isang espesyal na damdamin na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung pag-ibig ba ito. Basta ang alam ko lang ay masaya ako kapag naririnig ko ang pangalan niya at ini-imagine ko ang mukha niya na nakaukit na sa aking isipan. Naglalakad na kami ni Kat pauwi sa bahay namin nang makasalubong ko sa Buninay. Buninay! Tawag sa kanya ni Kath. Agad naman siya lumingon pero nang makita niya ako ay bigla na lang siyang sumimangot. Buninay, sabi ko na huwag kasi simangot kasi hindi ka na nakakagandahan, lagi ka pang nakasimangot. Ano nila magiging itsura mo? Dapat always wear your smile para pag may nakakita sa iyo, kaganda din ang araw. Saan ka ba galing? Ani ko sa kanya. Huwag ka na magtanong. Sabrina, hindi maganda ang mood ko ngayon. Bukas mo na ako kausapin. Mataray niyang sagot sa akin. Wow, anong oras ba kita pwedeng kausapin bukas? Pwede na ba na magpa-appointment ngayon? Natatawang sabi ko sa kanya. Mabait naman si Buninay at maganda rin. Nangan nga lamang ay palagi nakasimangot kaya akala mo'y laging pasa ng mundo. Nagkaroon siya ng galit sa akin dahil ang boyfriend niya ay nanligaw sa akin at hiniwalayan siya. Doon ko naman kasalanan na magkagusto sa akin ang boyfriend niya at lalong hindi ko din pinangarap na magkaroon ng jowa na mas mahirap pa sa amin. Kung magkaroon man ako ng kasintahan, gusto ko yung medyo nakakaangat naman sa buhay. Mahirap na nga ako, kukuha pa ako ng mahirap. Di ano pang kinabukasan meron magiging anak namin. Maaga akong gumising ngayon. Plano kong maghanap ng mapapasukan trabaho. Yung permanente at may regular na kita. Hinanda ko na kagabi ang aking biodata. Kailangan makahanap ako ngayon ng trabaho para hindi ako nangangamba sa gamot at panggastos namin sa bahay. Wala naman akong ibang aasahan na magbibigay sa amin kung hindi ako kakayod. Pare-pareho kami magiging dilat ang mata sa gutom. Lord, tulungan mo po ako makakuha ng trabaho. Taimtim kong dasal. Bumangon ako sa kama, saka kinuha ang tuwalya at pumasok sa banyo. Nilinis ko mabuti ang katawan ko. Maski ngayong araw lang ay gusto ko namang maging presentable sa mga tao makakaharap ko. Hindi sapat ang ganda lang. Dapat malinis din para hindi naman nakakahiya. Skinny jeans, white t-shirt at rubber shoes ang suot ko. Pinuyod ko din ang aking mahabang buhok para malinis tingnan ang mukha ko. Sabay naglagay lang ako ng pulbos at lip tint. Nang masiguro kung okay na ako ay kinuha ko na ang bag ko. Saka ang plastic envelope na lagay ng mga requirements at resume ko. Saan lakad mo anak? Mukhang bis na bis ka. Nakangiting tanong ni nanay. Mag-a-apply po ng trabaho. Baka sakali pong matanggap ako. Kailangan kong makahanap ng permanenteng pagkakakitaan para naman po hindi tayo nangangamba kung saan kukuha ng pera pambili ng gamot at pambayad sa ilaw at tubig. Sagot ko. Naglalakad ako sa kahabaan ng Hill Puyat Avenue para magtingin-tingin ng mga nakapaskil na hiring sa mga hotel establishment. Cleaner ang bala kong applyan dahil hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Nakita ko na may nakapaskil sa labas malapit sa guard. Hiring. Ito na yata, Lord. Sana may bakante pa. Sana matanggap ako. Sabi ko sa isip ko bago ako lumapit sa guard at nagtanong. Manong, ano pong hiring ninyo? May bakante pa po ba? Magalang kong tanong sa guard na nasa harapan ko. Accounting staff at cleaner ang vacant job. Mag-a-apply ka ba, miss? Nakangiti niya ding sagot sa akin. Opo, kuya. Bakante pa po ba ang cleaner? Yun po kasi sanang gusto ko applyan. Sa ganda mong yan. Gulat na sabi niya sa akin. Manong, ganda lang po meron ako pero pinag-aralan po yung wala. Kaya okay na po ako sa cleaner. Saan po ba pwede magpasa ng resume? Akin na miss, ako na magbibigay sa HR. Sasabihin ko kaibigan ako ng magulang mo para may chance na matanggap ka. Mukhang kailangan mo ng trabaho Kaya tutulungan na kita. Sabi sa akin ni Manong na ikinatuwa ko talaga. Meron pa palang mababait na taong natitira sa mundong ito. Naku, maraming salamat po Manong. Hulog ka talaga sa akin ni Lord. Hayaan mo po kapag natanggap ako, ililibre kita sa unang sweldo ko. Ikaw na talagang pinaka-poging guard na nakilala ko. Pambobola ko kay Manong Guard. Iwan mo na kita at ibibigay ko lang ito sa HR. Huwag kang aalis dyan.
para kung sakaling patawag ka nila, makita mo agad. Bilin sa akin ni Manong Guard. Pinalitan muna siya ng isa pang gwardiya sa pwesto niya at naglakad na siya papasok sa loob ng building. Umupo naman ako sa tabi at matyaga naghihintay sa kanya. Baka sakaling si Mano ang magbigay sa akin ng swerte ngayong araw na ito. At talaga namang mayayakap ko siya pag nagkataon. Halos 15 minutes din ang hinintay ko bago ko muling nakita si Manong Guard na naglalakad papunta sa amin. Nakangiti siya at mukhang may good news. Kinakabahan man ay tumayo ako at lumapit malapit sa kung saan siya nakapwesto kanina. Sabrina ang pangalan mo, no? Tanong ni Manong paglapit niya sa akin. Medyo kinabahan ako dahil biglang naging seryoso mukha niya. Tanggap ko naman kung hindi ako matatanggap sa trabaho. Ganoon talaga ang buhay pero hindi ako titigil ng pag-a-apply hanggat hindi ako sumasukses. Opo, Sabrina nga po ang pangalan ko. Kinakabahan kong sagot. Pasensya ka na. Kasi, pinapapasok ko na sa loob para ma-interview. Masayang sabi ni Manong Guard sa akin. Yung patulo na sana na luha ako'y biglang umatras dahil sa narinig ko. Kaya bigla akong napatulon sa tuwa sabay yakap kay Manong Guard habang tumutulo ang luha ko dahil sa tuwa. Pumasok ka na, miss, at hinihintay ka na nila. Magtanong ka na lang dyan sa loob kung hindi mo alam saan banda ang HR. Utos sa akin ni Manong Guard. Medyo may edad na din siya. Kung tutuusin, siguro yung mga kaedaran niya si tatay. Mas mukhang malakas nga lang siya dahil matiyakas pa ang katawan niya, samantalang si tatay ay mahina na. Nagpaalam na ako kay Manong at mabilis na pumasok sa loob. Malaki talagang pasasalamat ko dahil nakilala ko ang mabait na guard na si Manong. Miss, pwede po ba magtanong? Saan po dito ang HR? Diretso ka lang, miss. Sa dulo, mababasa mong HR department. Sabi sa akin ng nakausap kong receptionist. Naglakad ako papunta sa tinuro niya habang nagdadasal na sana'y makapasa ako sa interview. Lord, ibigay mo na po sa akin ito para sa pamilya ko. Magiging mabait po ako sa lahat, lalo na po sa magiging boss ko. Dasal ko habang kinakabahan ako dahil papalapit na ako sa aking interview. Magandang umaga po, ma'am. Ako po si Sabrina, yung interviewin niyo po ngayon. Kinakabahan kong sabi. Kumato ka sa pintong yun, miss. Sabi sa akin ng babaeng napagtanungan ko, sabay turo niya sa pintong nakapinid. Kumatok ako na mahina at narinig kong may nagsabi ng, "Come in." Kaya pinihit ko ang doorknob para bumukas ang pinto. "Good morning, ma'am. Nandito po ako para sa interview." Magalang kong sabi. "Please sit down. Nirefer ka sa akin ng tito mo. Ano bang kaya mong gawin?" "Para po sa akin, ma'am. Lahat naman po'y kaya ko. Kung may hindi po ako alam, napapag-aralan naman po. Willing naman po ako matuto. Kung sakali po natatanggapin niyo po ako, pangako po na hindi ko po sisirain ang tiwalang ibinigay po ninyo sa akin." Buong kumpiyansa ang sagot ko. Nakita kong ngumiti ang babaeng nag-i-interview sa akin kaya medyo gumaan ang pakiramdam ko. "Good. Kung ganoon, dala mo ba mga requirements mo?" Tanong niya habang nakatingin siya sa aking mga mata. "Nandito po lahat, ma'am. Kung meron pa pong kulang ay ipapasa ko na lang po ulit pag nakakuha na po ako." Magalang kong sagot. "Kompleto naman ang requirements mo. Makakapagsimula ka na bukas. Pumunta ka sa maintenance department para maibigay ang assigned floor na lilinisan mo. Since hotel ito, dadaan ka muna sa training ng 1 week para malaman mo kung paano ang tamang paglilinis ng hotel room. Wala kang test na training kaya ipapasama kita sa mga regular para sila magturo sa'yo. By the way, my name is Pia, head supervisor." Pakilala sa akin ni Ma'am Pia. Ngumiti ako at nagpaalam na para pumunta sa maintenance. Bago ako umalis, ay may inabot siya sa akin na papel at nabasa ko na job order ang nakalagay. Pagdating ko sa maintenance department ay kumatok ulit ako. Nang may marinig akong boses, saka ko palang pinihit ang pinto. "Magandang umaga po, ma'am. Pinapupunta po ako dito ni Ma'am Pia." Sabi ko, sabay abot ng papel na binigay sa akin ni Ma'am Pia. "Ikaw palang bagong cleaner. May alam ka ba kung paano maglinis ng hotel room?" Seryosong tanong ng kaharap ko. "Sa totoo po niyan, ma'am, wala pa po akong alam kung paano maglinis ng room. Pero willing po ako matuto at pag-aralan ng mabuti ang mga trabaho." Sincero kong sagot sa kanya. Nakita ko naman na ngumiti siya saka tumayo at may binuksan sa cabinet. "Ito ang uniform mo. Ang pasok mo bukas ay 9 to 5. Kailangan before 9 ay naka-time in ka na. Ayoko nang nalilate at higit sa lahat, ayoko na nakakarinig ng reklamo sa oras ng trabaho. May kabigatan ng trabaho dito. Ngayon pa lang sinasabi ko na. Kung hindi mo pa ako kilala, ako si Gina,
ang supervisor dito at may head supervisor din tayo, si Sir Ado. Sabi sa akin ni Ma'am Gina. Panay tango na lang ang ginawa ko. Iniabot niya na din sa akin ang uniform ko na 3 pares. Naku, sanay po ako sa mabigat na trabaho, ma'am. Pangako po, magsisipag po ako at hindi po kayo mapapahiya sa akin. Nakangiti ko musagot kay Ma'am Gina. Itinuro niya sa akin kung saan ako magta-time in bukas at kung ano mga dapat at hindi dapat gawin. Pagkatapos niya akong i-brief, ay agad niya din akong pinauwi at sinabihang maaga akong papasok bukas. Masayang-masaya ako habang naglalakad palabas ng hotel. Walang pagsidlan ng tuwang nararamdaman ko ng mga oras na ito. Paglabas ko ay agad kong pinuntahan si Manong at buong puso ko siyang pinasalamatan sa tulong niya sa akin. Mabuti na lang talaga at ako ang natapat sa kanya. Sa kabila ng hirap ng buhay, minsan may pinapadala ding tao ang Diyos para tulungan tayo. Sila ang ginawang instrumento para sagutin ang panalangin natin. Thank you, Lord. Tanging nasabi ko na lang habang naglalakad na pa uwi sa amin.